Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang invite o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Gaano ka-importante sa iyo ang komunikasyon? Lalo na ngayon sa panahon nating digital world na talaga. Napaka-high-tech na po, napakabilis ng communication. Pero bago dumating yung panahon natin ngayon, nung unang panahon, nung panahon ng ating Panginoong Yesus, no, mayroon din siyang communication. Pero, no, ang ginamit niya ay talagang man to man, o yung tao sa tao, yung boses, yung lakas, yan ang ginagamit. At dahil doon, ayon sa ating simbahang Katolika, itong mabuting balita sa Gawa, chapter 1, verse 2. Siya ay gumawa at nagturo hanggang sa araw na siya ay dinala paitaas. Nangyari ito pagkatapos niyang magbigay sa pamamagitan ng banal na espiritu ng mga utos sa mga apostol na kanyang pinili. So, napakalinaw po, no? Yung pag-akyat ng Panginoong Yesus. At bago siya umakyat, maraming mga bagay na itinuro ang Panginoong Yesus na kung saan ang trabaho ng mga apostol ay ipalaganap ito sa buong mundo. Di ba? Dahil tagasunod sila na Kristo, no? Na tayo nga tinatawag na Kristiyano, tayo sa panahon po natin ngayon. Imagine nyo, nung unang panahon, walang cellphone, walang TV, walang radyo, no? Walang internet, wala po lahat. Di ba? Kung papaano ay tinuruan ng mga mabubuting gawa, no? Yung tungkol sa katuruan ng ating Panginoong Yesus ay upang ipalaganap sa buong mundo. Talagang man to man to, no? Door to door, ika nga. So, sobrang napakahirap po, no, ang kanilang trabaho para maihatid ang mabuting balita. Pero tayo po, sa panahon natin ngayon, sobrang napakaswerte natin na kung saan ay nauso na nga yung internet, yung mga platform sa social media, hindi kagaya nung araw, no, nung mga early taon ng ating panahon. Pupunta ka pa sa PLDT, no, nung walang cellphone. Tapos doon ka sa kanilang station, magpapakolect call ka para lang matawagan yung kamag-anak mo sa abroad. Pero ngayon, may Messenger, may Facebook, merong Viber, at kung ano-ano pang mga communication. At dahil dyan, no, nagagamit po ba natin sa ating panahon yung binigay na biyayang modern technology para i-share yung mabuting balita? Alam naman po natin sa social media, napakaraming fake news. At mas maraming nanonood, no, sa totoo lang po, mas maraming nanonood minsan sa mga katatawanan na, minsan walang kwenta, kumpara po, no, sa ating pananampalataya. Kahit sa atin, no, nararanasan po natin yan, itong reflection natin, mas marami pang viewers yung mga politics video natin. Pero okay lang po yan, no? Ang importante po na i-share po natin ang mabuting balita. Lalo na po, no, yung sinasabi ko lagi dito sa aking YouTube channel, simple lang. Diba? Pag meron kang nakitang Bible verse, no, sa Facebook man yan, kahit sa anong platform yan, i-share mo lang po. Para at least, no, yung may share mo yung panahon na yon, baka nangangailangan ng salita ng Diyos, baka magpapakamatay na, baka bibigay na, baka tuliro na, pero dahil siya nag-share ka ng salita ng Diyos at nabasa niya yan, ay nabuhay ng loob. No? Nagkaroon ng pag-asa at lalo pang lumalim ang kanyang pananampalataya. So yun po, no, sa panahon po natin, napakadali kumpara po, no, sa mga apostol. Gawin po natin, no, instrumento itong modern technology na platform ng Facebook at kung ano-ano pa para po ikalat ang mabuting balita. Diba? Yan po ang importante na maging responsable rin po tayo sa ating mga ina-upload sa YouTube, no, o sinishare natin. Kaya mas maganda yung Bible verse, kaya ginagawa po natin, no, sinisikap natin ma-share sa inyo yung mga nangangailangan, no, ng pananampalataya, reflection,
para manumbalik yung kanilang sigla, yung mga nawawalan ng pag-asa. Kaya po ang ating Panginoon Diyos, no, ang kanyang bilin ay sa kanyang mga apostol ay gawin ng tama, no? At ay palaganap ang mabuting balita. Yan po, sa panahon po natin ngayon, wag na po tayong gumaya sa iba, no? Ginagamit itong Facebook, platform, kung ano-ano pa, para mang-scam, no? Manloko ng kapwa. Di ba? So tayo po, para malabanan natin yan, i-share po natin ang mabuting balita para lalong maikalat, no? Kung sa panahon ng ating Panginoong Hesus, mano-mano sila bago sila makarating sa isang baryo, isang bayan, no? Bago nila makausap yung 10 tao, 20 tao, tayo po isang click mo lang, isang share mo lang. Pwedeng hundreds, thousands, or millions po ang pwedeng makakabasa niyan para mabuhayan at manampalataya at magpasalamat sa ating Panginoong Hesus. Kung talagang tayo po Kristiyano, ipalaganap po natin yan. I-share po natin. Huwag lang yung mga puro kalokohan, katatawanan. Mag-share ka lang dyan, pero dapat priority po natin ang mabuting balita. Kaya sa kapatid natin ngayon na nanonood sa aking vlog, na may problema sa pamilya, financial, at kalusugan, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Hesus, ay tsak yun pagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang mga kapatid naming nanonood sa aking vlog na may karamdaman. Hipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po at tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo. Kung iyong loloobin, basta kami manampalataya. At ganoon din po sa mga pamilyang nasira o nagkakawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa inggitan, dahil sa taas ng pride. Ipuin niyo po ang kanilang mga puso na maging mapagkumbaba, mapagpasensya at higit sa lahat, mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa mga kapatid naming walang-wala sa financial po loan. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. Bless po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito yung hiling namin sa matamis na para natin, Panginoong Hesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po. God first.